Yaw naman mga kabayan, palapit na palapit ang ating Kapaskuhan at kaya aray magpapakita na naman ako sa inyo ng isang masarap na luto na tatawagin din nating Sir Boyet's Christmas 2025 recipe number 6. Ayan ho, apritada. Yan mga kabayan, pwede rin nyo ding ihapla sa inyong hapag ng Noche Buena. Siyempre, dagdag handa din. Saka kahit sa araw ng Kapaskuhan, may maiihain kayo sa inyong mga bisita mga mamamaskaw. Ay ito, tayo nagpiprito muna na yung ating carrots na yung ating ginayat-gayat na papagayaan para may drama ng karike. Para may lighting effects po ay nadilaw at na-orange. Kakatuwa naman. Ayan ho. Ito na itong ating apritada. Talagang special itong ating gagawin. Panalo at may karikit na twist din. Ating sinahog na rin yung patatas naman at ipiprito din lang natin. Hindi para palambutin yan diyan o palutungin mga kabayan. Parang sinisirlaan natin. Pagugulong-gulungin lang natin ng karikitiyan sa mantikang yan. Yan sa atin non-stick wok pa na yan para hindi didikit. Ayun how mga kabayan. Kaya ako nga ay special dahil ito ay napakasimple nyo nilang gagawin. Napakasimple nyo din lang lulutuin. Hindi kayo ito mahihirapan. Yan how. Talaga namang napakasarap din naman itong apritada. Isa rin ito sa paborito kong pang-ulam. Kahit sa mga karinderya, pag ako ilalantak, isa yan sa aking hinahanap. Pahanguin na natin. At kaya hindi naman para palambutin yung diyan. At yan ay doon pa rin natin mismo palalambutin ng may ligat sa ating pag-aapritada. At kaya hinahango na natin yung ating carrots na yan at saka yung patatas. Ngayon, itong bell pepper, 2 piraso itong ating ginayat na ito. At ang sa gayon ay mas mabango at mas masarap. Ayun, ating pagugulungin din lang ng karikit diyan sa ating mantikang iyan. Hindi rin naman para lumambot yan diyan, mga kabayan. Wala, pwede mo nang gawin ito, pwede rin namang hindi, hindi nasa sa inyo. Yan, no. Dito pagka piniprito, mas nagiging strong yung aroma o yung amoy niya, mga kabayan. Ngayon tayo magsasangkot siya na nitong ating bawang muna. Siyempre, hindi po pwede mula din sa mga lutuin, mga sangkutsahin, dahil yan ay isa sa nagpapasarap at nagpapabango din ng ating niluluto. At lang binibilisan din ang karikitang video at nang sagay kayo hindi mainip. Ayan, mga kabayan. Ngayon, isasawag na rin natin yung ating sibuyas na yan. Pinaghalo ko pa may karikit ng mga puti at may mga kulay purple na yan. Yan ako tawagin ni sibuyas na pula pero purple naman ang kulay. Ayun mga kabayan. Ating sinasangkot siya lang yan. Siyempre, papamintahan din natin. At ito, sa mga ganitong luto, paborito ko marami-rami din ang paminta. At ito, hindi pwedeng mawala. Yung pampalinamnam natin, pampasarap din la. Halos yung ating oyster sauce na yan. Maglalagay lang tayo ng 2 kutsara muna. At yan sa ating pagsasangkot siyang yan. Oh, mga kabayan. Para nag-aayayan agad na sarap. Ay, huwag natin tulaw. Ay, para pwede na. Ay, huwag na mo. Pero pwede na rin nga ho yun eh. Tutusin. Pasarap din mo ng sibuyas. Ito, lalagyan natin ng ating pampaasim. Ang ating ginagamit ito sa apritada ay tomato paste na. Hindi na ho ako nagamit ng tomato sauce. Yan ho. Arehoy, mas maganda ang kulay at mas matingkad din naman ang lasa at ang asim. Ayan. Mas maganda rin ang lapot na naidudulot niyan sa pinakasarsa yung ating tomato paste na yan, mga kabayan. Pero siguro din sa inyong style, pwede rin naman kayo gumamit ng tomato sauce. At ito, lalagyan din natin yan ng toyo. Yan ho, mga 2 kutsara din lang muna, mga kabayan. Oh, kita nyo ba gayaan? So, hindi namang nagayaya na agad ang sarap eh. Yung amoy, ay panalo na. Basta may bawang at sibuyas, mabangaw. Oh, pwede kayang gawin pabango yung bawang at sibuyas. Mga kabayan, ating nang isinahog yung ating karning iyan. Yan ay pork kasim. Ating kinetget lang ng mga maninipis at ginarinate natin yan sa karikit na oyster sauce, soy sauce, at saka paminta. Mga kabayan, yung ating karning baboy na yan. Sa totoo lang, ako'y natutuwa kung saan galing areng ating pork na arohid. Sabit sa akin nung nakakumbuha sa aking ninong sa kasal na kilalang vlogger din sa amin sa Batangas. Kahit baka sa buong mundo rin sa mga nagpe-Facebook. Si Kabayang Utoy Buraot TV. Yan ho, may YouTube channel din siya. Mga kabayan, inyong panoorin, silipin nyo kanyang YouTube channel na Utoy Buraot TV. At
yan yung napakalakas din naman sa Facebook nga. Dami ding mga manunor, mga followers. Salamat kabayang Utoy din sa kasama dun sa isinabit mo sa akin sa iyong pagpapakasal. Ayan. Ayaw sa ating pinasasarap yan ng timpla. Siyempre, ito, wala tayong gagamitin diyang atay ng baboy, mga kabayan. Kaya itong liver spread na ito ang ating siyang gagamitin. Alam niyo kung bakit? Kung tutusin, mas gusto ko aray. Dahil yun yung atay ng baboy, minsan kahit medyo hindi mo naman na inaang ang luto ay pagka may mga sabaw hunggay, may mga sarsa, minsan nakunat din ho yung atay ng baboy. Kaya yan ho, liver spread ang ating ginamit at naririyan ho lalo yung sarap at essence ng flavor noong ating atay ng baboy. Yan ho, liver spread. Pero yan ho, hindi naman ho atay ng baboy yan, mga kabayan, liver spread. Basta mas masarap po ang lasa niya. Pwede rin yun yung gamitin ay atay ng manok. Ito, lalagyan natin ng mga isang kutsarang asukal na pulang putla para may tamis. Sadya naman kung may tamis na karikit din ng apretado. Huwag lang, susubrat. Hindi naman yung fruit salad, mga kabayan. Ayan o. Hindi rin para malasa yung talagang matamis na pero kahit pa paano, meron tayong may aftertaste na karikit na sweetness para may tamis ng pag-ibig. At ito, pamparikit ng kulay, pampaganda ng kulay natin para mas tumingkad ang kulay na. Lagyan natin niyang black caramel sauce na yan. Yan hoy, walang lasa at walang amoy, mga kabayan, kaya walang epekto sa flavor ng ating niluluto. Pero mas nating kadho at mas nagiging enticing ang kulay. Sasabawan na natin ng mainit na tubig galing sa thermos. Ayan, para hindi bumagsak ang temperature niyang ating paglulutong iyan. Maya ng karikit, bubulak na rin agad iyan dahil mainit na tubig ang ating inilagay. Diyan ho natin yung palalambutin. Ayun. Sadahong ang mga panimpla ay iniuuna ko na kahit matigas pa ang karne para habang nalambot, ay di na-absorb ng karne yung flavor, yung ating mga ginamit na panimpla. So, kinukulob din natin gayan, ayan, sa mga kabayan. So, sabi nung iba, hindi daw dapat ilagay-lagad ang panimpla, ang pampalasa. Iba nga yung katwiran. Yan, sinamahan natin noong kalahati noong bell pepper na ating pinirito din ng karikit. Yan ho'y aking gustong mapugnaw diyan, kasama din yung karikit na patatas na magpapalapot. Yung bell pepper naman ay mas matingkad ang amoy at aroma na maidudulot diyan sa ating niluluto. Nagtira tayo na pang-adorno, pang-toppings. Ayan ho, mga kabayan. Ako nga, kumpleto na agad ang lasa niyan. Habang nalambot ang karne, para nanunuot sa kaibuturan ng karne, ang lasa, ang timpla. Sabi ng iba, baka daw hindi lumambot ang karne. Ano mo? Ikaw kaya ilagay diya sa paw, pag hindi ka lumambot, di ba mga kabayan? Lalambot yan. Maaaring hindi lalambot yan kahit pa anong panimplang ginamit niya. Atin dinudurog-durog yung pinipirat-pirat natin yung patatas at nang lumapot ho yan. Pero gagamitan pa rin natin itong Magic Flakes na ito para may magic. Hindi ho yan sponsor ha. Kailangan talagang ginagamit ng mga pampalapot, yung mga ganyan. Ngayon iyan ang Magic Flakes. Dahil matagal lang ako nagamit ng Sky Flakes. Pero aray, mas gusto ko lang gamitin ngayon. Bigay ni Mem! Magic Flakes! Ayun, malay ligo. Yan ho, yung magpapalapot. Huwag din lang susobrahan niyo dahil baka maglasang tinapay. Isa pa hindi naman yan lume. Kaya huwag natin palalaputin ng sobra, mga kabayan. At ito, isasahog na rin natin yung natira nating bell pepper na may karikit na crunch at naman hindi durog at hindi talagang pugnawang itsura. Makikita nyo mahahabang gayon, yun yung pinagbalatan ng ating unang nilagay na bell pepper. And natunaw na yung pinakalaman na iwan yung balat. At yan, malapit sa katotohanan itong ating apritadang baboy na yan. Kita nyo gayaw, pakinig nyo yung bulak ninyo. Asadya kung ano pinarinig sa inyo. Napakasarap sa tenga, very satisfying itong ating pagluluto ng
apritada. Yan ho, napakasarap niya. Yan, lalantakan na natin. Kita nyo baga, mga kabayan. Yan, pinakamasarap gawin lalo pag ako nagbablog, yung pagkatapos ng pagluluto ko yung aking lalantakan. Ay, panalo, siyempre. Sunod na sunod ang lasa ng aking dila, kaya masarap ang paglantak. Pag hindi ka na pa-only rice din ay aywan ko naman mga kabayan. Sabi sa kawan para ka na rin nasa sa isang punsyonan na masasarap ang handa. Yan. Pag ako may nakaka-attend ng mga punsyonan na talagang napakasarap ng handa, timpla ng mga pang-ulam at luto, talagang binupuri ko, binabati ko. Pero pagka hindi ako nasarap, hindi na lang ako naimin. Kaya, ayun. Awa ng Diyos, masasarap naman ho. Mga kabayan, ang aking nadadalohang lantaka. Okay, lantak na kayo. Anong oras na ba dito sa inyo ngayon, mga kabayan? Sana kayo lumuntak na. Tayo, talagang ako'y lantak na maigi din sa aking nilutong apritada, sarboy at melos, Christmas 2025, recipe number 6. Salamat po!